May isang isla sa silangang bahagi ng Pilipinas na mahumaling ka sa ganda. Matagal nang nakilala ang islang ito, pero na-preserve pa rin nila ang kagandahan at pagiging Virgin Island nito. Boracay ba? O Batanes? Sa islang ito mo rin mafe-feel ang vibes ng dalawang sikat na tourist spot na ito sa Pilipinas. At dito rin makikita ang malagintong buhanging pinagmamalaki ng isla. Ito ang Humalig Island. Hello mga kanglay, isang magandang araw at istorya naman ng paglalakbay. So nandito nga pala tayo ngayon sa Real Port at ngayon ay pupunta tayo sa isang isolated island na mahuhumaling ka sa ganda. Bago tayo sumampa ng bangka, ay kailangan lang natin bumili ng ticket na nagkakahalaga ng 500 pesos. So dito nga pala ay hindi kayo pwedeng mag-walk-in. Kailangan nyo muna magpa-reserve sa accommodation na inyong pinuntahan para maipa-forward kayo dito at maipa-reserve kayo sa mga bangkang sasakyan. So ang biyahe nga pala rito ay paiba-iba ng schedule. So kailangan nyo munang makipag-coordinate sa accommodation na inyong nabook para malaman nyo kung ano yung oras ng takbo ng mga bangka dito. At dito na magsisimula ang ating paglalakbay. Dito, kailangan lang ng pahabaan ng pasensya dahil abutin lamang naman ang biyahe ng 5 oras. Yung tipong pagtulog mo, nasa dagat ka, at paggising mo, nasa dagat ka pa rin. Pwede kayong mag-sightseeing, mag-cellphone, at kung anong makakapagpalibang sa inyo. Dito rin kung gusto nyong mahiga, meron roof deck para makatulog ng maayos. At makalipas ang 5 oras, ay bubungad na ang malaparaisong ganda ng isla. And finally, after na mahaba natin biyahe, narito na tayo ngayon sa Humalig. So ngayon ay pupunta naman tayo sa tourism para magbayad ng environmental fee, tourism fee, entry fee, worth 170. Ang mode of transportation dito ay ang pagsakay ng habal-habal. At kung marami kayo at hindi sanay sumakay ng motor, meron din ditong tricycle. Halos lahat ng kalsadang madadaanan dito ay konkreto na. Kumpara nung una kong punta dito noong 2018, na talagang halos 10% lang ang konkreto na kalsada. Pero ngayon, accessible at maganda na ang mga kalsada. May mga ilan na lang na daan na maputik pag umulan at rough road. At makalipas ang 15 minuto, ay nandito na tayo sa ating titigilang resort. Dito ay malawak ang area, may mga accommodation na nagre-range lang sa 800 to 2,000 pesos. Walang aircon, pero napaka-presko naman ang lugar dahil sa pawid na bubong at maraming puno sa paligid. At meron ding common CR. At nandito na tayo ngayon sa resort natin titigilan dito sa Humalig, ang Banana Beach Resort. Ako po yung may-ari ng Banana Beach Resort. Dinadayo po kami dito sa tuwing summer po. Kukunti lang po ang dumadayong turista dito kapag amihan season. Dahil malalaki po ang alon.
Hello mga kangklas, so ngayon ay magde-day trip tayo at ikutin natin itong buong isla. So sasakay tayo ng habal-habal at ang una nating destinasyon ay ang puno na walang forever. So sa lawak nitong area na to ay mayroong isang puno na nakatayo. So tinawag siyang walang forever dahil wala siyang kasama. So buti pa yung nandun sa puno, nahanap na nila yung kanilang ka-forever. Dito sa ating susunod na destinasyon ay nakaharap sa Pacific Ocean, kaya naman naglalakihan ng mga alon na umahampas sa bato at tinawag ang beach na ito na Little Batanes. Ito nga pala yung tinatawag nilang Lingayen Cove or Little Batanes. So dito ay makikita nyo yung nagagandang rock formation at makikita nyo rin dito yung mga rock formation na tinatamaan ng malalaking alon. So napakalinaw din ng tubig at napaka-pino ng buhangin. Dito naman sa susunod nating destinasyon ay hindi golden ang sand. Dito ay may white beach at napapaligiran ng mga coconut trees, kaya tinawag itong Little Boracay. Nandito tayo ngayon sa Pamana Beach or ang tinatawag nilang Little Boracay. So tinawag nila itong Little Boracay dahil sa dami ng coconut trees at yung sand dito ay kulay puti. Yung ambience ng Boracay ay mararamdaman mo din dito sa lugar na ito. Bali po noon ang mga trabaho kasi nung wala pa po sir na turista, bali yung iba po ay sa construction, tapos pangingisda kasi yung Humalig naman is dagat yung isa sa mga source of income po ng Humalig. Tapos nung pinasok po siya ng turista, pagkakaalam ko is 2016, yan na, pinasok na po. Bali habal-habal naman po yung isa sa mga naging trabaho ng mga driver or ng mga tao. At doon sila kumikita. Sa ating susunod na pupuntahan ay maladesyerto ang ganda na may golden sand at makikita ang Instagrammable na rock formation. Nandito tayo ngayon sa Canaway Beach at ang pinaka-highlight nila dito ay itong Turtle Rock at yung pagiging disyerto nitong dalampasigan na ito. Sa ngayon, ito ay high tide pa kaya mayroong tubig at may mga bangka dito na ginagamit para makapunta tayo dun sa mga area na yan. May 3 isla dyan at itong Turtle Rock. Ihahatid tayo ng mga bangka para marating natin itong mga ito. So ngayon, ay iintayin muna natin mag-low tide dito para makita natin yung maladesyertong lugar na ito. Ayan, nandito tayo ngayon sa tinatawag nilang Turtle Rock. So inintay pa natin mag-low tide para malakad natin papunta rito. So napakarami ditong mga rock formation na Instagrammable ang ganda pag kayo ay nagpalitrato. So dito rin ay mapapansin nyo na itong parang maladesyertong lugar na ito na nandito ay makikita natin ang mga sand ripple, itong mga horizontal line na dulot ng mga maliliit na pag-alon. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah.
Ito ang Salibungot Beach, ang pinaka-highlight ng Humalig Island. Dahil sa malagintong buhangin, lapad ng dalampasigan, lumulubog ang mga yapak sa lambot ng buhangin. May crystal clear na tubig, nagbabago ang kulay ng buhangin habang unti-unting lumulubog ang araw. Ang nagustuhan ko dito sa Humalig ay very provincial yung vibes niya. Ang layo sa city, sa ingay, napaka-relaxing. Kaya napakasarap magstay dito. Bagamat ang Humalig Island ay isang isolated island, ito rin ay unti-unting nadidevelop, una na dito ang infrastructure at turismo. Kahit ito ay malayo, ay talagang dinadagsa pa rin ng mga turista. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Sana nag-enjoy kayo sa video ito. So paano, hanggang dito na lang. This is Kane Barry Travel Stories. At ito ang istorya ng aking paglalakbay. See you sa next vlog. Thank you!